And reading ko po, Romans chapter 8, verses 18 to 27. Ayan, basahin po natin ng salit-salitan, tapos po sa verse 27 ay sabay-sabay po tayo. Ayan. And kung nakita niyo na po, Romans 8 verses 18 to 27, sabi po sa salita ng ating Diyos, verse 18, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope. Because creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption, into the glorious liberty which is the of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves grow within ourselves, waiting for adoption, with the redemption of our life. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Altogether, from verse 27, And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. At muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, natutuwa po ba kayo na kami po ay inyong makabahagi sa gawain po ng panambahan? And bagamat hindi nga po tayo magkakasama dito po sa bahay-sambahan, pero alam nga po namin na kabahagi po namin ang inyong puso't isipan sa panambahan po natin. Pagbibigay ng papuri para po sa ating Panginoon. Ayan. Sige po, tayo na po ay dumako sa kanyang mensahe, sa salita po ng ating Diyos, at tinatawagan ko na po si Pastor William. Maraming salamat, Brother. Ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat sa araw po na ito. Kakadeclare lang po ng total lockdown. At ang araw po ng linggo ay binagbawal para sa mga tao ang lumabas. But God indeed is faithful and allowed us to have this live worship, online worship to be possible. Kagabi pa po ay nananalangin kami na sa pagtungo sa lugar na ito ay hindi ho tayo pagbabawalan. Ulit salamat sa Diyos, napakapayapa po ng araw upang sa araw na ito ay may pagpatuloy natin ang gawain sa umaga na ito. Kami po sa loob ng simbahan ngayon ay hindi lang social distancing, kanya-kanyang upuan po kami. At kasama po natin ngayon, ayan, si Brother Tupay, Pastor July, si Brother Mark, at si Brother Dave. May kanya-kanya po kaming parate sa gawain po na ito. At of course, kasama namin kayo, saan man po kayo naroon. May the Lord continually bless each and every one of us. Napakatindi po ng hamon sa araw na ito at maging sa mga darating pang mga araw. Matatapos po ang enhanced community quarantine sa April 14. Hindi po tayo nakakatiyak kung tuluyan na nga po itong maglalaho. But then, isa po ang tiyak, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na makapag-iingat po sa atin.
Sa umaga po na ito, as we continue, yung pong binasa natin kanina sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ay pagpapatunay ng Espiritu ng Panginoon ay kabahagi po natin sa ating pong mga buhay. So maya-maya po, no, pagkatapos ng ating worship ay isesend ko po itong outline, itong whole message sa ating pong FB page upang inyo pong mapagbulayan pagkatapos. So pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. Why all this groaning? Ito po yung titulo ng ating pag-aaral. Why all this groaning? Bakit po merong tinatawag na groaning, merong mourning, or sa ibang wika sa Tagalog ay marahil maaari natin sabihin ito ay kalumbayan. Bakit po tayo nakakaranas ng pagkalumbay sa ating pong mga buhay? Let me just read. Ulitin ko lang yung ibang versikulo dito as we begin our study this morning. In verse 22, sabi sa Bible, "For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now." So ang Biblia po ang nagsasabi. Ang sinasabi niya dito, the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Bakit po kaya ito nararanasan? Mamaya ipapaliwanag ko po. Hanggang ngayon, ito po ay nararanasan. In verse 23, sabi niya, "And not only they, not only the whole creation, but ourselves also." Maging tayo po, kasama dyan, "which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body." Well, itong katawan po natin, masisira po ito sapagkat ito po ay gawa sa lupa. At ang sabi ng Biblia, sa lupa ito galing, sa lupa rin ito babalik. Pero may pangako po ang Panginoon, yung redemption of the body. It means to say, this body masisira, subalit papalitan ng Panginoon ng katawang hindi na masisira. At ito po yung permanenteng katawan na ipagkakaloob po niya sa atin pagdating ng araw. That is what we are hoping for. That is what we are waiting for. Verse 24, sabi niya, "For we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it." Siyempre, pag meron po tayong inaasahan na pag-asa at hihintayin po natin ito na merong pagtitiyaga, merong pagtitiis, sapagkat nakikita natin, pagdating ng panahon na yon, ang pangako ng Panginoon, gaya ng sinabi niya doon sa unang versikulo na binasa natin, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Yes, indeed, we are suffering because we are still in this body of death. We are suffering, but this suffering is just but temporary. Only in this present time. But the glory that will be revealed will never be compared sa sufferings na nararanasan po natin. Kaya stay put lang mga kapatid, matatapos din ang lahat ng ito. Verse 26, "Likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings." You see, even the Holy Spirit groan, which cannot be uttered. So there's a lot of groaning going on. Creation, Christians, and the Holy Spirit are groaning. But there are better days ahead of us. Sabi ko nga po kanina, ito yung hope, ito yung pag-asa na hinihintay natin.
Kumbaga, kung meron pong gabi, ay meron din pong araw ang pagsikat ng umaga. Sapagkat alam natin, hindi na nanatiling gabi. Meron din pong liwanag pagkatapos ng dilim na ito. But what's all this groaning about? Let me share with you 3 important things. What's all this groaning about? Why all this groaning? Sabi nga po. Una, why is creation groaning? Bakit maging ang creation ay nagkakaroon ng tinatawag na kalumbayan? In verse 22, the whole creation groaneth. This was not the case in the beginning. Everything God made was good. Di po ba? Lahat ng nilalang ng Panginoon ay mabuti. Nang nalangin niya ang lahat ng bagay, ang sabi niya, on the first day, it was good. On the second day, it was good. Third, fourth, fifth, and sixth day. At nung sa ika-6 na araw, nilalang niya ang tao, ang sabi niya, it was very good. So wala akong nilalang na masama ang Diyos. Nilalang niya ang lahat ng bagay na mabuti. Bakit po ito nangyari? Ang kwento po ay nasa Genesis chapter 3. The fall of man brought pain to the whole creation. It brought sorrow, sickness, and death to mankind. Yan po ang naging bunga ng tinatawag nating pagkakasala po ng tao. Nagsimula po ito ng kanilang suwayin ang ating Diyos. Nagsimula ang mga bagay na ito ng kanilang salangsangin ang iniutos ng Panginoon sa kanila. Napakasimple lang naman po eh. It is just a matter of obedience. And yet, this creation of God disregarded the command. They disobeyed God face to face. And so it brought thorns and thistles. It brought storms, even earthquakes to the world. It brought enmity among and between animals and humans. This groaning of nature reminds us of the seriousness of sin. Ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay nakakaranas ng ganitong kalumbayan. The seriousness of sin. Okay, let me just give you an example. Ang China po ngayon, dati nangunguna sila pagdating sa infected ng virus. But this time, China became the third. Pangatlo na po sila, nakuungusan na po sila ng 2 bansa. China as the third has 81,897 infected. This was last night. I don't know kung meron akong pagbabago ngayon. No? 81,897 ang mga positive sa COVID-19. What of the persecutions that this communist government in China has done against the believers in their place? Ano pong ginawa sa mga mananampalataya doon? Di po ba? While they systematically killed the pastors and the faithful members, and lately they have expelled some choice servants of God. Tingnan niyo po yung mga persecutions na ginawa ng bansa nito sa mga mananampalataya, sa mga matatapat na anak ng Diyos. The international community gave a blind eye to this cowardly deed. But never our God. Not our God. They had it coming. The vengeance of God has been experienced. So ano pong nangyari? Sa mga infected na to, ilan po dyan ang namamatay? Marahil, sabi nga ng Panginoon sa atin, hindi tayo ang gaganti kung hindi ang Diyos. India. Ang India po not included in the top 10, but has also laid its hand upon handful of believers and has shed the blood of missionaries. They have tasted a little, but the full swing of the judgment of God coming.
They have announced lockdown as of late. Siguro, marapat din maranasan nila ito. But unless they turn their back from wicked ways, the vengeance of the Lord will be full and swift. Iran. Ang Iran po ay pang-pito. 7 of the top 10. They have 32,332 infected ng virus. But this nation is blinded with pure hatred against Israel and has been exporting murderers in the name of its God. Tingnan niyo po yung mga persecution na ginagawa nito. O siyempre, bayan ng Diyos ang Israel. Di po ba? May covenant ang Panginoon dyan at hindi niya yan pababayaan. The leaders of this nation is stained with the blood of faithful Christians who willingly gave their lives as seeds of faith. They celebrated the beheadings and the hangings as victors. Di ba? Inatutuwa nila ang pagpupugot ng ulo o ang pagbibitay na akala nila ito'y tagumpay. Now, narating, they are now silent. Very silent as the danger took their lives of the powerful as well as the common people. God has required them for their crimes. Italy. Second, ang Italy. Pangalawa po, 86,498 people infected. No? At ilan pong namamatay sa bawat araw sa kanila. Siyempre, mayamang bansa, sabihin na natin isa sa kinikilalang relihiyosong bansa. Pero ano pong nangyari? Italy is an enclave of renown. A small city that creates idolatry, murder, and disease. Further up north are the dwellings of the haughty, the filthy rich, and the vain people. Nandiyan po ang Rome. Little did they suspect that they will get to taste the bitter poison that the winepress of God's wrath will pass over them. Akala nila siguro exempted sila diyan. Akala siguro nila dahil mayaman sila, religyoso sila, hindi sila tatamaan nito. Pero tingnan niyo po ang nangyari. They are stand as rows upon rows of coffins are paraded in the streets. It is far from over. Hindi pa ho tapos yan. Ano ang kinakalat? Ito po yung nakakalungkot. Minsan, they will ask the people to pray, but not to the right God. They ask the people to pray, but to the wrong God, to the wrong person, to the wrong object. Sayang ang panalangin, di ba? Ang panalangin dapat ina-address sa totoong Diyos. Ang panalangin ay dapat sa totoong Diyos sa langit. Siya ang dapat tinatawagan, hindi kung sino-sino. Yan, makikita natin sa buong mundo kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Dumalaw ang kamay ng Panginoon maging sa kanilang bansa. Sino po ba ang nangunguna sa ngayon? Ang USA, ang United States of America. As of last night, mga kapatid, nag-update po ako. Alam niyo kung ilan ang affected ngayon? 101,657 people infected. Uulitin ko po, nangunguna sila. 101,657 just in few days. And if this will continue, ilang porsyento kaya ang mawawala sa kanila? Why? Bakit nangyari? You see, even the US will not escape the hand of God. The innocent blood has been shed far too long, and the Lord could no longer ignore the millions of babies that had been killed. Undeniably guilty of murdering the unborn by legal abortion. Ito nyo?
legal sa kanila yan. Ang pagpatay ng walang kamuwang-muwang sa tiyan ng isang ina. Ang batang walang kamuwang-muwang, pinapatay para sa kanila, ito'y isang legal na gawain. The nation which once was a beacon for the gospel, but now becomes the habitation of wicked creatures. Not all, but most. Hindi naman po lahat pero karamihan. Parading their nakedness and openly showing the fondness of sodomy. Kailan lang, di po ba? Nagkaroon na ng pagkalat ng infection. So anong ginawa nitong mga bading na to sa kanilang lugar? Nagpiesta-piesta pa sila. Nagsama-sama sila. And they are continually mocking our God. O yan. Diba? Isa yan. Hindi mo tutuyain mo ang Diyos. Hindi papayagan ng Panginoon yan. Lagi po. Pero ang bansa nito, pinapayagan nila na minsan ang kanilang Diyos na ipinakilala sa maraming mga bansa ngayon ay hinahayaan nilang tuyain ng mga homosexuals na ito. They even legalize the marriage of the same sex. Face to face, again, they mocked our God in heaven. But the righteous judgment of God is afoot, running after them. And they are like cockroaches in their dens na hinahabol sila ng karamdaman ito. Marami pa, actually. You see? Kaya nga, siguro, sa lahat ng mga Kristiyano dyan, mas lalo pang kumilos at tumayo. Lalo ang bansang yan. Marami pa marahil. Hindi ko lang ho na-record, ilan ang mga nangamatay na riyan. Dahil medyo mabilis yung pag-ikot ng data. Ano po? So not only the United States, even the European nations, the nations in Europe and United Kingdom, Spain, pangapat po ang Spain, 64,059 infected. Sino po ang panglima? Germany. Fifth, 50,178 persons infected. Ang pang-anim, the sixth is France. 33,402. And then ang pangwalo, United Kingdom, 14,743. Tapos ang pangsyam, ang Switzerland, 12,928. You see, itong mga mayayamang mga bansa na ito, they have been shaken and they too felt the agonizing sting of this pandemic. Where once the heralds of the gospel has sown knowledge of God, places where arts and science has blossomed because of their fear in God. But now, men and women which daily taunts or reproach or mock the Almighty. Alam niyo po ba kung ano nangyari? Bakit? Look at what happened. Their faces now are all sullen, comfortless. Their minds are sunken in deep distress. This is all because they once refused to acknowledge the knowledge of Holy God. Mga kapatid, ano po ang mga pangunahin dito? Tingnan niyo po pagka nagkakaroon po sila ng yung mga stadiums nila. Pag meron pong mga laro, anong klaseng laro pa yung nila dyan, mga kilalang kilala? Football. No? Punong-puno ang mga stadium nila. Punong-puno ng mga tao. They crowded the places.
temple of sports and entertainment is where now congregate to satisfy these demigods running frantically after a ball. Punong-puno ang mga stadium sa panunood ng mga sports na ito, nakilala sa buong mundo. Pero po, mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Kung paano punong-puno ng tao ang stadium, empty ang mga simbahan. Walang tao ang karamihang mga simbahan. Maraming sinasabi ng marami, hindi na nila kailangan ng Diyos sapagkat sila ay napakayaman. Sapagkat sila ay kilala sa buong mundo. Napalitan na po ng entertainment ang worship. Napupuno ang mga lugar na ito hindi para sa Diyos, kundi para sa mga tao. These stadiums have become the haunt of the crowds. Churches are now empty, for they already disregarded their God who once blessed them. Yun po yung nakakalungkot, mga kapatid. Sana hindi mangyari sa Pilipinas ang bagay na yan. O baka naman may nangyayari na. Di ba? Mas maraming ang tao sa mga pag-araw ng linggo kaysa sa simbahan. Sa mga totoong sumasamba sa Panginoon. Nasaan po ba tayo pag-araw ng pagsamba? Ano ba ang ipinagpapalit natin pag-araw na tayo ay dapat sumasamba sa Diyos? Ng Diyos, minsan panahon at maraming panahon, pinagpapala tayo. Iniingatan, binibless po niya tayo. Look at what happened in the world. O magbigay pa tayo ng ilan sa Asia. Thailand, which once boasted of carefree living and casual immorality, is also bowing down in fear. So is Malaysia and Indonesia and also Singapore. Ang Indonesia medyo malapit sa atin. 1,046 sila. Yung iba hindi ko po nakuha ng data. Now, tingnan natin ang Pilipinas. Ilan na po ba ang infected sa Pilipinas? Dati po, konti lang. As of last night, ang infected na po ay 1,075. Dito sa Tarlac, kaya ako nag-total lockdown. Meron na pong dalawa. One from Paniki and one from Hirona. Hindi natin alam kung ito pa'y madadagdagan. The Lord has not spared our own country as well. For its sins against the Lord God, we dare not consent the gross idolatry and unclean stories of immorality, corruption and pride that our own nation has committed against God. No? Minsan, gaya-gaya na mga magbabatas natin. Gusto gayahin ang ginagawa ng ibang bansa. Salamat sa Diyos. Sapagat marami pa rin Kristiyano ang tumatayo laban dito. Pero mga kapatid, kung hindi natin ito papangatawanan, ano po ang mangyayari? Hindi ba? Papasukin tayo ng immorality. Ang corruption, laganap na yan. Naranasan na po. So make no mistake, the pandemic is far from over. It is but a matter of time before its dark shadows cover the nations, unless and until the Lord will grant His mercy and grace. That is why the true Bible-believing Baptist Christians churches must rise to the challenge. Mga kapatid, ito po ang hamon sa atin ngayon. Bilang mga mananampalataya, sana, huwag na tayong dumagdag dito sa mga ginagawa
ng mga hindi mananampalataya nito. Marami na akong kabalbalan ang ginagawa ng mga tao. Tayo po, tumayo na tayo na mayroong katuwiran at magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yamang alam natin, mayroong Diyos na nagmahal at nagligtas sa atin. An increase in natural disaster is a sign of that great day, Matthew 24. It is like a woman in travail. Parang yung nanganganak, di ba? Kapag ang nanganganak, ang nagle-labor, talagang napakahirap niyan. Hinihintay na lang niya ang kanyang delivery. Na pagkapanganak niya, maiibsan lahat ang kanyang paghihirap. It is like a woman in travail waiting for that delivery of that baby. Creation also awaits Christ's return. At kung sakali darating ang Panginoon, tayo po ng mga mananampalataya ngayon, hindi na tayo makakaranas ng kahirapan, maging ng kamatayan. Pero wala akong nakakaalam kung kailan ito mangyayari. So while we are waiting for that blessed hope, ngayon po mga kapatid, ano kailangan natin gawin? Ang maging matapat sa Diyos na kailanman nanatiling matapat sa atin. So ito po yung una. Why? Bakit maging ang creation ng Panginoon ay nalulubay? Why is creation groaning? Yan po yung dahilan. Ang pangalawa, why are Christians groaning? Tayo po, sabi sa Bible, not only they, but we ourselves also. One would think believers would have nothing to groan about. Bakit? Una, because we are already forgiven by God. Ephesians 1:7, di po ba? Sa dugo ng Panginoon, pinatawad na tayo. We are justified and have peace with God. We are assured of a home in heaven. Why then do we groan? Bakit? Gaya ng sabi ko kanina mga kapatid, simply because we are still part of this fallen and sinful race. Ito pong katawan na to ay katawang lupa. So we still experience pain. We still experience sufferings, even death, like others. Hebrews 9:27. It is appointed unto man once to die. This is because of sin of mankind. Dahil po ito sa tinatawag nating kasalanan. We groan because we know a better day is coming. Romans 8:18. This present time, we suffer. But the glory that will be given, the glory that will be revealed, will never be compared. Kaya konting tiis na lamang yan, mga kapatid. No? Maging ito sa panahon na nangyayari, hindi natin alam. This is very uncertain. Ano po? Hindi natin alam hanggang kailan ito matatapos. Pero isa po ang tiyak, mga kapatid, matatapos po ito. Lilipas po ito. Konting panahon na lamang po, matatapos din ang lahat. Babalik po sa normal ng lahat. Pero sana mga kapatid, tingnan nyo kung anong nagawa nito sa atin. Hindi nyo napapansin dahil sa pandemic na ito, dahil sa crisis na ito, una, naging mapanalanginin ang mga Kristiyano. Kahit nga yung mga hindi na nanalangin, nakapanalangin na yun eh. Ano ba? Pangalawa, hindi lang naging mapanalanginin ang mga Kristiyano. Naging mapagbasa ng salita ng Diyos. Naging malapit sa Panginoon. Let's take it positively. Meron pong magandang bagay na nagawa ito. Bagamat alam natin, hindi masasatisfy ang lahat. Pero tingnan niyo mga kapatid, nabawasan po ang krimen. May nababalitaan ba kayo ngayon na mga kriminal? O pati kriminal natakot, nagtaguan. Takot din pala silang magka-COVID. See? Nabawasan. Yung mga drug addict, nasan sila ngayon?
ang pollution, nabawasan. Sabi doon sa balita, mga kapatid, yung Manila Bay, Malaborakay. Ha? Okay. For the first time in history, hindi ho ang tao. Okay, ang ating presidente, hindi siya. Sino ho ang nakapagpalinis? COVID. Natakot ang taong maglabasan, natakot ang taong magdumi, natakot ang mga taong gumawa ng karahasan sa panahon ngayon. Paano kaya pagkatapos? Paano kaya pag wala ng COVID? Ano kaya ang magiging buhay na naman ng bawat tao sa buong mundo? Let's see. Magiging worse kaya? O magiging maayos? Hindi natin alam. Nasa tao po yan. We groan because we know a better day is coming ahead of us. Third, and this is the last. Why is the Holy Spirit groaning? Maging ang Banal na Espiritu nanunumbay. Bakit? Sabi doon sa verse, no? He intercedes for us. Bakit kaya? Sabi dito, tingnan niyo po mga kapatid. In verse 27, and he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Bakit kaya? Verse 26, balikan natin. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. See? Maraming nananalangin, hindi alam ang kanilang ipapanalangin. O maraming gustong manalangin, hindi alam ang kanilang kung paano manalangin. Ngayon, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, maraming mga tao, they urge the people to pray. But kanino mananalangin? Yan pa isang problema. Mananalangin na nga sa maling Diyos pa. Mananalangin na nga, mali pang paraan ng panalangin. Mananalangin na. Pero sa mali, naubit pa ng panalangin. Ano bang sabi sa Biblia? Kanino ba dapat tayo manalangin? Kaya ang Banal na Espiritu, tinuturuan po ang tao. Kanino tayo dapat manalangin? To whom shall we address our prayers? Sabi sa Matthew chapter 6, in verse 9, to the Father in heaven. No? In the name of the Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. Yung iba kung kani-kanino pa pangalan. Yung iba kung kani-kanino pa tumatawag. Dapat sa totoong Diyos. Ang Diyos ang nasa langit. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kung kanino man. Tayo mga kapatid, bilang mananampalataya, alam natin yan. Pero ano ba ang ating ipinapanalangin? Sa aklat ng Santiago, sabi nga doon, you ask, but ye receive not. Why? Because he asked amiss. May mga tumatawag, hindi tumatanggap. Kasi mali naman ang kanilang pagtawag. Kaya nga dito, sabi sa banal na kasulatan, the Spirit, the Holy Spirit intercedes for us. He maketh intercession for us with groanings. And then ang sabi niya dun sa dulo, for the saints according to the will of God. Kaya mga kapatid, sa ating pananalangin, ayon po dapat ito sa kalooban ng Diyos. Trouble sometimes is God's call to prayer. The Comforter makes our praying effective.
Again, as I close, glory follows groaning for creation and Christians. That day is getting closer all the time. Sa umagang ito, mga kapatid, let me just remind everyone. Ito po yung mga panahon na tayo po ay dapat magsama-sama. Nanawagan po kami nung nakaraan na magkaroon po tayo ng pananalangin kasama ng ating mga pamilya. Ginagawa pa rin po ba natin ito? O baka nung Lunes at Martes lamang, every night, ginagawa pa rin po ba natin ito? Gawin po natin. Sama-sama po tayo sa pagdulog sa Panginoon. Sabi nga sa banal na kasulatan, the prayer of the righteous man availeth much. Sama-samang manalangin ang mga mananampalataya upang sama-sama tayong magtagumpay. Inuulit ko mga kapatid, maliwanag ang pangako ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, kung nasa ng 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa kanilang kalagitnaan. Let us continue to acknowledge the presence of God in our lives, in our family. At nawa mga kapatid, yung desire ng ating puso, no? Maaaring nababagod na tayo sa bahay, gustong-gusto na nating lumabas, gustong-gusto na nating mamasyal. Yung iba talagang nakaplano na, suswimming, kung saan pupunta. Maganda po yan. Pero sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Idalangin natin na hindi na po madagdagan ang mga infected dito sa ating bansa, sa ating bayan. Upang maging madali, no, na matapos ito. Sapagkat kung hindi na po yan madaragdagan, kung yan po ay titigil na, tiyak mga kapatid, matatapos na ang krisis po nito. Hindi lamang sa bansa natin, kundi maging sa ibang mga bansa. Sa buong mundo. Marahil ito po ay isang paalala lamang po sa atin. Dahil gaya ng sabi ko sa inyo, napakarami na pong mga tao ang nakakalimot sa Diyos. O talagang lumimot na sa Panginoon. Nawa mga kapatid sa ating mga mananampalataya, huwag nawa tayong makalimot sa ating pong Panginoon. Marahil pagkatapos po ng COVID-19, ng krisis, ng pandemic na ito mga kapatid, maraming simbahan ngayon, puro punuan yan. Para pagkatapos pa nung ligdol noon, pero minsan, sa simula lang po yun. Magkaroon man o wala man, nawa mga kapatid, nasahin natin sa ating puso. Na sa tuwing araw na tayo po ay sasamba, magpupuri, magpapasalamat sa Diyos. Dapat hindi po sa Espiritu. Kasi sabi ng banal na kasulatan, hindi lang sa Espiritu na sinasabi ng iba, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Yes, our worship is in spirit and in truth. Pero kailangan po ang presence ng bawat isa sa atin. Gaya ng sinasabi ng Hebrews 10 verse 25. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ito po ay muling paalala sa ating lahat. Na sana nawa hindi tayo makalimot. Dahil ang Diyos hindi kailanman lumimot sa atin. Nawa lagi tayong maging matapat. Dahil ang Diyos kailanman hindi nagbago ang katapatan sa atin. Inuulit ko mga kapatid, magtatagumpay po tayo. Hindi dahil kaya natin. Magtatagumpay tayo dahil kasama natin ng Diyos. Ang Diyos ng tagumpay. Maaaring sa ngayon, temporarily,
nalulumbay tayo dahil sa mga nangyayari, inuulit natin, ito'y temporary lamang. Ito po'y pansamantala lamang. Isang araw, magigising na lamang po tayo at maririnig natin ang balita. Tapos na ang krisis. Tapos na ang pandemic. Tapos na ang COVID-19. Salamat sa Diyos. Umawang lamang po tayo at hintayin ang panahon. Sabi nga ng banal na kasulatan, He made everything beautiful in His time. Huwag nating unahan ng Diyos. Let us just wait for the perfect time and for that perfect day of the Lord. Nawa, maging kalakasan ng pananampalataya ng bawat isa sa atin ng mga bagay na ito. Kayo, ako, bawat isa, magsama-sama at magbuklod-buklod po tayo sa panalangin at sa pakikipagliig sa Diyos. Panalangin natin ang bawat isa upang nang sa gayon, isang araw, ang tagumpay ay mararanasan po natin. Pagkatapos nito, hintayin din naman natin ang pagpapala ng ating pong Panginoon. So, God bless po sa lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon sa nang kayo naroon. At nawa, magsama-sama tayo, pagbuklod-buklod sa panalangin. Magandang umaga at pagpalain tayo ng ating Panginoon.